Ayan guys, so i-share ko lang po ngayon yung practice ko kung paano nire-ready yung metal frame para sa ating trapal pan. So ito ay para makatipid tayo dun sa, kasi normally sa mga napapanood ko sa ibang bansa, dinodoble sa pin, may sapin muna bago ilatag yung trapal pan dun sa gilid ng frame. Sinasapinan muna nila para iwas butas dun sa ating trapal pan. Pero ang sa akin naman, wala na akong sinasapin, diretso na siya, diretso na yung ating trapal pan na lalapat dito sa ating metal frame, sa ating steel matting. So bago, para maiwasan po yung mabubutas at pupunit na, dahil dun sa mga sharp edges, kasi ito pong metal frame natin meron po siyang mga dun po sa pinag-weldingan may mga protrusion po yun minsan. Parang sample po ito, mayroon pong yan, parang matalas, hindi siya smooth, pero pwede siyang makubayaran ng pintura eventually. Pero may mga time talagang sharp tsaka protruded yung niya, pwede siyang makabutas or makapunit sa ating trapal pan, especially pag nadikit siya tapos hinilan yung ganon yung trapal, mas mahaba yung magiging butas, medyo magkakaproblema tayo. Although mare-repair naman yung mga butas na ganon, pero mas maganda i-ready na natin yung metal frame natin na preventive, na hindi na siya makakabutas. Parang ito po, itong part na to hindi gaano maliit, may sharp po dyan, no? So parang hindi smooth yung corner na yan. So bali ang ginagawa ko ay eto siya, ito po yung ating pangkikil. Pinangahasa din po ito ng lagari, nabibili lang po sa hardware. So example, ito po, itong hindi ganong kita, mayroon pong matalas dito, ito pong part na to nakaumbok yan. Kahit pinturahan mo yan minsan, nakalitaw pa rin yan, pwedeng makaabutas ng ating trapal pan yan. So kikilin mo lang siya hanggang maging smooth. Preparation po yan bago tayo magpintura. So yan, kakapain mo siya, pag smooth na siya, okay na po yun. So paano ko po systematic na ma-check lahat ng corners o yung surface ng ating frame? Ganito po, lahat ng umpisa po pagtaas, sa taas gaganyan na po, kakapain mo lang kasi mahirap makita sa mata lalo yung ilalim, mahirap silipin na yan. So kakapain mo lang na ganyan, so wala kang lalaktawan. Pag may nakapakang sumasabit yung balat mo, kaya wag mong masyadong ididin at hatake ng bigla, ay masusugat ka. So dahan-dahan lang siya, iisa-isayin natin. Pag may nakapaka ngayon, especially sa ilalim kasi hindi nakikita, yung iba naman kasi obvious, kita mo kaagad sa ibabaw. Kung ilalim di mo na makita, pero lalapat po kasi yung lona dyan, so pwede siyang mabutas. So mangyayari, pag may nakapakang parang matalas, sumasabit yung balat mo, yun ay gagamitan na natin ng ating file, kikil. So yan ay preparation po bago magpintura, para po hindi na tayo maglalapat pa ng additional na material para prevent yung pagkabutas ng ating trapal pan. Although kung may budget naman kayo, okay lang po na mag additional na material para prevention, tsaka na rin protection dun sa lona natin,
para hindi siya mabutas. So yun lang po ang sharing ko ngayon. In progress po yung aking paggawa nitong 4 meter diameter na trapal pan. Ito po yung frame ko. Ang haba po nito ay nasa 12 meters. So medyo sobra pa po yung 4 meters diameter doon. Medyo maluwag pa siya. Pero yung frame natin hindi ko na dinagdagan kasi yung nabibiling frame is 6 meters by 6 feet. So hinati ko sa dalawa. So 3 feet by 6 meters. So total length nito pag pinagdugtong ay 12 meters by 3 feet. So yun lang po ang sharing ko for today. Hope may natutunan po kayo. Thank you and God bless.